Isang pinagpalang araw po at hapon sa bawat isa. Ako po'y muli ay nagagalak na ako po ay makabahagi ng araw-araw na live streaming dito sa School of Church Builder. Sa pamamagitan po ng platform na ito ay patuloy na kami po ay nahahasa sa kung anong kaloob ang binigay po sa amin ng Panginoon. Pagbati po ng magandang hapon, pinagpalang hapon sa bawat nagsisipakinig po sa araw na ito. At hayaan po ninyo na muli ako'y magpasalamat, of course, sa director ng School of Church Builder, Pastor Wilbert Butial at sa kanyang may bahay. Gayon din po sa kaila Pastor Arnel at Pastora Merly na kung saan po ay patuloy na sila po sa biyaya ng Diyos ay kami po ay silang ginagamit ng Panginoon upang ako po ay patuloy na mahasa sa larangan ng kaloob na ibinigay sa akin ng Panginoon. Akin pong kagalakan at ng aking sambahayan na kami po ay makipaglingkuran sa pamamagitan po ng platform na ito ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoong Hesukristo. At ang aking pong dalangin ngayong hapon ay walang iba kundi sa ilalim ng bukas na kalangitan ay ang bawat isa po sa inyo ay makatanggap ng inyo pong portion na kung saan ay magbibuild ng inyong mga espiritu, magpapalakas, magpapatibay at mag-aayos ng buhay ng bawat isa patungo po sa kaunlaran at maturity natin sa buhay pananampalataya. Ang akin pong dalangin sa Panginoon ay tuwing ako po ay may opportunity upang magbahagi ay ang akin pong mga labi ay maging daluyan ng pagpapala upang ang inyo pong mga espiritu at kaluluwa ay mabantayan po sa pamamagitan ng salita ng Diyos at upang tayo'y mapaalalahanan at dumaloy ang kaliwanagan sa ating mga puso at isipan tungo sa paglalim ng ating relasyon at ugnayan sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo sa tulong ng banal na espiritu na nananahan po sa bawat isa sa atin na sa pamamagitan ng kanyang mga buhay na salita ay tayo po ay patuloy na masanctify at tayo po ay patuloy na makaranas ng langit dito sa lupa sapagkat yan po ang intensyon ng ating Ama sa langit na kung kaya't pinadala niya dito sa Panginoong Hesukristo ang kaharian ng Diyos ay upang tayong naipanganak na sa kaharian ng Diyos ay maranasan ng buhay na ganap at kasiyasiya, hindi sa hinaharap, hindi sa katapusan ng ating earthly lives, kundi sa panahon ngayon ay atin ang mamana ang kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Kaya po muli isang mapagpala, mabiyayang hapon sa bawat isa sa inyo. Sa hapon pong ito ay nais ko pong talakayin ang tungkol sa kahalagahan ng maturity. Ano po? So, the importance of maturity. Sabi po sa aklat ng Hebreo 1:3, therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands, and the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do if God permits. So I want to focus po dun sa sinabi ni Apostle Paul na sabi niya, let us press on to maturity. Bakit po? In the natural process, lahat tayo na ipinanganak in the natural, mayroon po tayong tinatawag na paggulang. Mayroon at yung paggulang po ay resulta ng growth dahil po naturally ang isang bagay o isang tao na may buhay ay ito po ay destined to mature because iyon po ay kaakibat ng pagkakaroon ng buhay. At sabi po dito, we are being encouraged na kung mayroong isang bagay na tayo'y magpe-press on, ito ay yung tayo ay lumago o tayo po ay mag-mature. Na kalinsabay ng ating paggulang sa ating mga edad, sa mga lumilipas na panahon, ay hindi lamang po gumulang
lang ang ating edad, hindi lamang po madagdagan ang mga taon sa ating buhay, kundi ang tinutukoy po dito ni Apostle Paul is the maturity of our faith, the maturity of our spiritual state. Ano po? So let us talk what is maturity. Sabi po sa Webster Dictionary, ang maturity daw po is the state of being fully grown or developed. Gusto ko pong i-emphasize yung word na fully. Dahil sa isa pong nagbubuntis na ina, sa isa pong sanggol na pinagbubuntis, alam po natin na may tinatawag na premature. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa fully grown. So, yung pag sinabi pong mature, ibig sabihin, fully grown, fully developed. And even po sa panganganak sa bata, hindi po nakakatuwa o hindi magandang bagay kung ang bata po ay ipapanganak at iluluwal ng isang ina na siya po ay premature o wala pa sa kalubusan ng kanyang pagka-develop. Alam po natin yung implication when a child is still premature. Kailangan niya pa pong maipasok, malagay po sa nursery, kailangan po niyang siya po ay mayroong extra care na kailangang ilagay o ibigay o iukol upang siya po ay hanggang dumating na siya po ay kailangan niyang maniko para po siya ay mag-grown into full. Okay? And we know that being premature is not what we want, even in the natural. And of course, ganun din po sa buhay espiritual. So, ang maturity po, ito yung sinasabing kalubusan o fully grown na, fully developed na. Yun po yung isang kalalagayan o isang estado. Okay po? So, ano pa? Sabi po dito, maturity is the evidence of growth and progress. Ang maturity daw po, ito po ay ebidensya na nagkaroon ng paglago at progreso ang anumang bagay na may buhay. Ano po? So that is the definition of maturity. And that is what Paul is encouraging us to press on. Na tayo po ay tumungo sa pagiging mature. Ano po? So sa pagiging mature, ay ito po'y kaakibat nito yung pagkakaroon natin ng intensyon na tayo po ay lumago. Unlike po sa natural ng ating physical body, whether we like it or not, tayo po ay talagang magmamature ang physical. Di ba po, abnormal sa isang bata na habang siya'y nadadagdagan ng taon at araw ng inilalagi sa daigdig na ito o sa mundong ito, ay hindi siya lumalaki, hindi siya tumatangkad, hindi siya, yung kamay niya hindi humahaba, yung binti niya hindi rin humahaba. Yun po ay abnormal. At sa natural process, hindi natin pwedeng i-define yung natural growth or progress or maturity ng ating katawan. The moment, kahit nga po malnourished ang bata, still, darating pa din siya sa punto na pag-edad sa batang babae, pag ang age is mga 12, 13 or as early as 10, dadating na po sila sa mag-a-approach na sila sa adolescent stage. At yun pong physical is something na hindi natin kayang pigilan yung pagmamature ng physical dahil merong mga tao na though physically matured, pero mentally ay immature. You know, dahil yung physical, you really cannot hinder dahil yun po ay natural process na inilagay ng Diyos sa ating physical na katawan. Na talaga ang physical na katawan natin, ang tendency at natural niyang proseso, siya po talaga ay magmamature hanggang dumating yung panahon na pag mature na ang physical body ng isang babae at isang lalaki, ay yung kanilang reproductive organs ay ito'y magfa-function na at darating ang panahon na pag ang isang babae at isang lalaki ay dumarating yung panahon sa kanilang paggulang ng physical na
pwede na rin silang mag-mature, mag-reproduce ng katulad nila. So, ang isang sanggol, wala pa siyang kakayahang mag-reproduce. Ang isang bata na maliit pa, yung mga toddler, yung mga little girls and little boys natin, because they are not yet physically matured, they have, wala pa silang kapasidad to reproduce dahil nga yung mayroong natural process yung ating katawan na pag naabot natin yung certain level ng maturity ng ating katawan, yung physical body natin has naturally the capacity to reproduce will naturally magfa-function dun sa ating mga katawan. So, ang maturity is yan ay ang ebidensya, ito'y ebidensya na nagkaroon ng progreso at paglago ang anuman na mayroong buhay. Kahit po sa bulaklak o sa halaman, habang sila'y maliliit pa, ang mga puno, habang sila'y maliliit pa, wala pa silang kakayahang mag-produce ng fruits. Pero pag yung time ng kanilang kagulangan ay naabot na nila, then that will be the time na makakaproduce na sila ng fruit. So, the point here is, ang maturity, ito ay ebidensya ng growth and progress ng anumang bagay na o tao na mayroong buhay. Ano po? So, ang isa pa po is, maturity is the potential of everything that has life. Iyan daw po'y potential. Dahil lahat ng may buhay, may potential siya na mag-mature. But once na nawala ang buhay, when life becomes absent dun sa isang bagay, then the potential for it to mature ito ay mawawala rin. What else? Maturity is life's principle, and it marks the beginning of fruitfulness. Ang maturity po, maoobserbahan natin yan sa lahat ng bagay, kahit po sa hayop. Yung aso na ang puppy, hindi pa niya kayang mag-reproduce while siya ay puppy. But there will come a time na ang isang aso, pag siya po ay nasa tamang edad na, gumulang na siya, yun na magsisimula yung kanyang pagre-reproduce, or sa term natin is fruitfulness. Ano po? So, it is life's principle and we cannot go against it. Ano po? So, anything in nature that has life begins fruitfulness once a state of maturity is attained. So, let that principle be established na lahat po, anything in nature, yan ay nilagay ni Lord sa ating pagkakadisenyo sa atin. Na lahat ng may buhay, once na ma-attain natin ang maturity, magsisimula o magpapasimula ang fruitfulness. At yun po yung kaibahan naman pagdating po sa spirituality. Sa buhay spiritual po, kapag hindi na tayo magiging intentional, at hindi natin talaga ito paglalaanan ng panahon, ay na tayo po ay mag-expose ng ating mga sarili sa ating pagpapalalim sa relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga personal na ugnayan sa Kanya, sa pamamagitan po ng ating sigasig na magbulay-bulay at mag-aral ng Kanyang salita, makinig ng mga pangangaral, mag-expose sa mga pakikinig at pangangaral na nagbibigay ng spiritual nourishment natin. Yan naman po ang kaibahan. Kapag hindi tayo naging intentional, ang ating espiritu po ay hindi maaaring mag-mature. Kahit po tayo ay may buhay spiritually. Unlike in the natural, kahit po siya ay kahit na hindi ka well-nourished, still dadating yung punto ng maturity sa buhay mo. So, ano po ang mga prinsipyo ng maturity? Number 1, only those that has life matures. Let it be established. 2 Corinthians 4:10.
We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. So, in 2 Corinthians 4:10, maliwanag po na tayo po ay may spiritual life. Nang tayo po ay ipanganak na muli, ay tayo po ay ipinanganak ng Espiritu Santo. That is why we have the life of Jesus in us. We became spiritually alive. At alam naman po natin na nung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoong Jesus, nung hindi pa tayo naipanganak sa Kanyang kaharian, ay tayo po ay spiritually dead. At nung tanggapin natin si Kristo, doon po nagkaroon tayo ng buhay. Therefore, kung tayo ay spiritually na buhay, tayo po ay may opportunity na tayo po ay mag-mature. Tayo po ay may potential na mag-mature. Kaya po kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw ay naipanganak na sa kingdom of God, therefore, press on to maturity. Do not allow yourself to, na dahil sa mga distractions sa paligid natin at sa napakadaming nagdedemand sa time natin, ay atin ang mapabayaan ang ating mga spiritual life because we are spiritually alive, and therefore we must be intentional na palaguin at pagulangin itong ating spiritual na buhay. Dahil tayo po, ikaw at ako na nakipag-isa kay Kristo, ay tayo po ay sinigurado na tayo ay may buhay na mula sa Panginoong Hesukristo. You are now alive in God. You are now spiritually alive. Therefore, ang sabi doon, press on to maturity. Press on. Ibig sabihin, hindi si God ang bastang magpapalago sa iyo. Kailangan mo, talagang may, sabi sa talata, ang Diyos ang nagpapalago. But sabi rin dun sa kabilang talata, press on to maturity. Ibig sabihin, while God is doing something in your life, ay ikaw ay makipag-cooperate. Ikaw ay, kumbaga sabi nga nila, it takes two to tango. Mag-cooperate ka sa Espiritu Santo, mag-submit ka sa Espiritu Santo upang ikaw ay madala niya doon sa maturity na nais niya sa buhay mo at sa buhay ko. Why? Because you are alive. Tell yourself, I am alive. That is why I must press on to maturity. Do not settle for immaturity. Do not settle yourself na sabihin mo, okay na akong ganito, basta ako naman ay pupunta sa langit. No, dahil ang sinasabi sa atin ni Pablo, mag-press on tayo to maturity not when we are dead in the flesh. Hindi yung tapos na ang earthly life mo, saka ka palang doon magmamature sa kabilang buhay. No, we can mature dito sa ating kalalagayan na narito pa tayo sa lupa ay ma-attain na natin yung spiritual maturity na nais ng Panginoon para sa atin. Ano po? So number 2, anong prinsipyo pa ng maturity? Number 2, I have three here, kung hindi pa ako nagkakamali. Only those who stay connected to the source will surely be developed into full maturity. Uulitin ko po, huwag mong hayaan na premature ka. Huwag tayong pumayag na manatili tayo sa premature state. Let us press on to maturity. Sabi po sa John 15:4, let's remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So napakaliwanag po dito ng Panginoong Jesus na sinasabi niya na hindi po pwede kung gusto natin na tayo mag-mature. Hindi po pwede na hindi tayo mananatiling konektado sa ating source. Who is our source?
God is our source. Kaya nga ibinalik tayo ni Jesus dun sa dati nating kalalagayan. Kaya nga Jesus reconciled us to the Father so that we may be sure na tayo talaga ay konektado na sa ating Diyos. At di ba nga po sa mga pangangaral ni Pastor Wilbert, binibigyan niya ito ng diin that do not just be connected but make sure that our connection, lalo na sa ating source, sa ating Ama sa langit, sa Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu, let us make sure that our connection with God ay strong and accurate. Dahil po, madalas ay tayo po ay na-lose connection. Paano tayo na-lose connection? Kapag tayo po ay nagpapabaya sa ating pang-araw-araw na relasyon sa Panginoon. That we have so much time doing the works that we have, yung iba sa ministry, yung iba, sabi nga po ni Pastor Arnel, nababanggit niya most of the time, ay nakakalungkot na lalo na sa mga lingkod ng Diyos, kung tayo ay sobrang nagiging busy sa works sa ministry, higit dun sa ating relasyon sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Yun bang tipong nagpe-pray ka rin naman, nagbubulay-bulay ka 10 minutes, 15 minutes, or 30 minutes, dibaga? Pero yung works that we do in the ministry will take us 3 hours, 4 hours, even the whole day we are in the works of ministry. Yung tipo bang 8 hours nagtatrabaho tayo sa ating opisina, nagtatrabaho tayo sa ating mga negosyo, tayo ay kung saan-saan na ang dami nating, we have so much busyness and so much distraction to the point na yung time natin na personal na ibinibigay sa Panginoon is very limited. Or should I say, laging nating natatakdaan na ganito lang oras, na kumbaga pag nananalangin tayo, kitang-kita talaga na ang babaw ng ating paghahanap sa Panginoon, yung level of meditation natin on His Word, ay kinaiinipan natin ang Kanyang mga salita, at tayo po ay mas babad talaga, lalo na ngayon, daming distraction sa social media, sa technology, di ba ga? Parang because of the facing of the technology, fast facing of the technology, seemingly para bang tayo ay nararatal na humabol sa mga bagong kailangang aralin. To the point na yung ating relationship with God, which represents our connection with Him, ay nagiging lousy, or siyang nape-penalize, siyang nabibigyan ng less time and less attention. So yun po, huwag nating kalimutan mga kapatid, Jesus is our pattern. And we know that the pattern that Jesus set was, He is up early in the morning, before the dawn, na siya ay nagko-connecta sa kanyang Tatay sa langit upang malaman niya kung anong pinagagawa sa kanya. And once na nalaman niya kung anong pinagagawa sa kanya, doon pa lamang siya nag-start sa ministry. That is why action-packed ministry talaga ang ginagawa ni Jesus. Dahil narinig niya na sa Ama. Why? Dahil siya ay nagdedwell sa presence ng Father niya. Dahil siya ay malalim ang relasyon at ugnayan sa banal na Espiritu. At kaya nga ang sabi ni Jesus, ang ginagawa lamang niya ay yung nakikita niya na ginagawa ng kanyang tatay. Kaya po, yung kanyang connection, siya yung nag-set ng pattern na siya ay mayroong strong and accurate connection sa kanyang Tatay sa langit, na kahit na siya ay Diyos, alam natin that Jesus is God. Yet, ipinakita pa rin niya na priority niya sa kanyang buhay ang pag-commune, ang pakikipag-dialogue, ang pakikipagrelasyon niya sa Tatay niya sa langit sa tulong ng banal na Espiritu na nakatira sa kanya. Kaya po mga kapatid, if we want to be developed into full maturity, we need to make sure
that our connection to our source is strong. That our connection to our source is accurate. Na talagang priority natin sa bawat araw yung ating connection at yung ating relasyon sa ating Diyos Ama sa Langit. Na hindi siya secondary, na hindi tayo magko-connect sa Kanya pag may kailangan lamang tayo, na hindi tayo magko-connect sa Kanya only to ask Him, Lord, bless me this day. That we will not only connect to God na para lamang na, Lord, samahan mo ko sa buong maghapong ito, ingatan mo, na dahil may kailangan tayo. We do not connect with our family because we need many things from them. We connect to them because we have relationship with them. At yun po, yung isang paraan para po tayo ay ma-develop into full maturity. Para po tayo ay sigurado na hindi ma-premature. Ano po iyon? Stay connected to our source. Salamat sa Panginoong Jesus dahil sa Kanyang ginawa, tayo po ay na-restore back ang relationship sa ating Ama. That is why we are no longer under condemnation. We can come before His throne of mercy and grace with confidence, because the Lord Jesus Christ gave us assurance, at dahil ang Panginoong Jesus, it is through Christ that na tayo po ay nakadudulog at nakalalapit sa trono ng biyaya ng ating Ama. Ano po, kaya po mga kapatid, hindi ibig sabihin na we go to church because religion taught us to do rituals. The rituals that we do, yung going to church, yung attending prayer meetings, attending small groups, somehow para bang pag ginawa mo yun, your feelings are getting elated na you feel like, I did a good job. But in reality, yun po ay actually mga added na lang yun na activity para manatili kang connected. Your true connection to God will really be determined yung personal mo talagang pakikipagrelasyon sa Kanya. Gaano ba kadalas na ang isip mo nakafocus sa Panginoon? Gaano ba kalaki na yung bahagi ng isip mo sa buong maghapon mo na nai-focus mo ang sarili mo, ang attention mo sa mga bagay na panlangit at hindi sa mga bagay na panlupa. Most of the time, naalala natin si Lord yun. Una, pag may pangangailangan. Pangalawa, pag bago matulog. Pangatlo, pag kagising. Or pagka may blessing na natatanggap. But God wants us to dig deeper, to grow in to mature in our relationship with Him. Na kahit anong ginagawa natin, dumating tayo dun sa level ng maturity na naririnig natin yung tinig niya, na pipick up natin kung ano yung kino-communicate at sinasabi sa atin ng Holy Spirit at the moment. Ano po? So yun yung pangalawa, na para po tayo ay principle of maturity, lahat ng may buhay ay nagmamature. Pangalawa, yun lamang pong stay connected. Those who will stay connected to the source, yun po yung surely na madidevelop into full maturity. Number 3, only those that reach the stage of maturity is ready to bear much fruit. Okay? Katulad po ng nabanggit ko kanina sa introduction ko, pagka po hindi pa mature ang halaman, hindi pa mature ang isang hayop, hindi pa mature ang physical na kalalagayan ng isang tao, hindi pa siya ready na magbunga or mag-bear ng fruit. John 15:5, sabi po dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, yun po lamang makakarating sa stage of maturity, yun po lamang ang handa na. Okay? Gusto ko po yun bigyan ng emphasis.
yung pag ikaw ay matured na, yun ay handa ka na mag-bear ng fruit. Di ba po, in the natural, pag ang isang bata na bata pa yun, let's say 12 years old, pero siya na batang babae, pero siya ay nagkaroon na ng menstruation. Di ba po, in science, scientifically speaking, kaya niya nang mag-bear ng fruit. Pero, sobrang bata pa niya. Kaya na niyang magbuntis, pero sobrang bata pa niya. Na mayroon itong mga negative implications sa kanyang katawan. So, same thing din po. Kapag ka po, mayroon na talagang age na ideal, kung tawagin natin, na ready na mag-bear ng much fruit. Hindi lang isa, kundi much. Okay? Yung sa kanina, tinalakay doon, fruit lang, isa pa lang. Pero, doon po sa, pag ikaw ay nasa stage na, ng maturity, you are already ready to bear much fruit. Kaya nga, kung halimbawa, 24, 25 years old, ready na, prepared na yung physical body niya, na body ng isang babae, na kahit siya'y manganak na ng tawag namin dito sa Quezon, imanaon, yung taon-taon by buntis, kaya niya yon na yung katawan niya hindi ganun ka maapektuhan. Bakit? Because the physical body is already ready to bear much fruit. Tibaga po, kaya nga may kasabihan naman tayo na pag sobrang tanda na, hindi na rin pwedeng mag-bear ng, tiba po, kahit sa puno. Kahit sa hayop, kita natin, umuunti na yung napoproduce nila. Dahil yun nga po ay natural law na itinakda ng Diyos sa bawat may buhay. Na pag nandun na sa peak ng maturity, yung tamang-tama na, ayan po talaga ay may kakayahang mag-bear ng much fruit. Kaya po sabi po dito, if you remain in me and I in you, may tinatawag po tayo na you will bear much fruit. At yun po ay kailan? Dun sa stage talaga na mature na. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay mature, kahit sa buhay espiritual, sa aspetong espiritual, doon pa lamang po siya may kakayahang mamunga ng sagana. Ano po? Hindi na lang iisang bunga, kundi siya po ay marami ng naiibunga sa kanyang pag-uugali, maging sa pagbabahagi ng mensahe ng kaharian ng Diyos, dumadami na ang buha sa pananampalataya, mga tao na naiimpluwensyahan niya, magi po ang isang tao na nagmamature, maging sa finances, nagiging maunlad, in every area, in every aspect of life. Alam po natin yan. Di ba ang isang tao na mature, even yun sa pag-uugali, pag narating na niya yung level of maturity, humahaba ang pasensya niya, mas marami na siyang pasensya. Naalala ko nga po, sabi po nung may isa pong nagsabi na tao, sabi niya, masasabi mo daw na ang isang tao ay mature na. Isang level or dimension ng measure ng maturity is yung kapag daw po yung taong yan ay hindi na nakikipagtalo. Yung tipo bang halimbawa may kausap siya, tapos sinabi niya na yan ay kulay orange. Tapos sinabi nung kausap niya, hindi, yan ay red-orange. Yung hindi na siya makikipagbangayan, hindi siya makikipaggit-gitan, na yun ay orange. Dahil pahayaan niya na lang, for the sake of peace and for the sake of reserving energy, after all, manalo ka man na orange iyan, so what? Tibaga, dahil yung, alam naman natin, yung mga bata pa na ang character talaga is hindi pa nagmamature, talagang ipaglalaban nila, lalo na't pag alam nilang tama. And at the end of the day, what you get is debate. What you get is broken relationship. What we get is, dahil nga immature pa ang mga character at ang ating mga, we are still very passionate pag mga bata pa at immature pa, wala pang paggulang sa karakter, ay napaka-strong ng passion para ipaglaban kung ano yung alam niyang tama, kung ano yung sa tingin niyang tama.
nape-penalize yung relationship, kaya naman marami, for example, mga anak, nakikipagtalo sa mga magulang. Bakit? Kasi nga, yung bunga ng immaturity, kahit konti ang alam nila, dun sa konting alam nila, i-standa nila yon na yun yung tama. Kahit na hindi pa nila ma-pick up or hindi pa nila nakikita yung nakikita ng mga older sa kanila. They will not believe. At maraming kabataan, hirap na hirap silang maniwala. At alam natin yan, there is always a clash between the young generation and the old. Because ang tendency is the young generation is not yet fully mature in their character, and ang binavalue lang nila is mapatunayan na sila ay tama. Pero, sabi nga nung isa kong narinig na author, sabi niya, pag ikaw ay dumating na sa level ng maturity, alam mo na kung kailan at hindi ka makikipag-gitgitan. For example, yung ganun nga, yung color, ano namang makukuha mo kung manalo ka na orange nga yun or red nga yun? At the end of the day, magtatampuhan lang kayo, magsisiklahan lang kayo, magsisigawan lang kayo, tapos pareho nyong ipipilit. Di ba ga, sayang ang energy, sayang yung oras ng pakikipagtalo na wala namang maa-attain na maganda. O halimbawa, sa kalsada, nagda-drive ka, tapos may nag-cut sa iyo sa kalsada. The point here is, hindi naman, wala nang accident na nangyari, so just let go. What is the point of makipag-argue ka, buksan mo yung bintana mo or sumigaw ka dun sa isang driver, mamaya kung mainit pala ang ulo nun, napaaway ka pa. So imbes na walang aksidente, magkakaroon ng aksidente. But when you are mature, alam mo nang magpasensya. Yung may kapasidad ka na to control your emotion. May kapasidad ka na alam mo na walang mangyayari at sayang ang energy mo kung ipipilit mo na tama ka. After all, kung alam mong tama ka, kung talagang mature ka, tatahimik ka. So yon, yung tipo ba pag sinabing 2 plus 2 is 22? Dahil may mga pilosopo, di ba? 2 plus 2 is 22. No, that's 4. Okay, fine. Kung gusto mo ang 22 is, ang 2 plus 2 is 22, wag ka nang makipagtalo. Bakit? Hindi siya talaga magpapatalo. Yun ang stand niya. That's the point. So, yun. Kapag tayo ay nagmamature na, nagbe-bear tayo ng much fruit, mas sumahaba yung pasensya natin, mas nagsushow tayo ng kindness. Dati, konting kindness lang. But because we are spiritually mature, yung acts of kindness natin, yung acts of goodness natin towards others, ay nagmumultiply, dumadami. Okay? So, yun po. So, only those that reach the stage of maturity is ready to bear much fruit. That is why Apostle Paul is encouraging us to press on to maturity. Na kailangan nating matutunan talaga na yung character natin, because Jesus is after the fortification of our character. He's after building the Christ-likeness in us. Na anong maidudulot noon? When we mature into the character, Christ-like character, it means that we will bear much fruit sa ating buhay. Our lives will be fruitful. That even in the words we say, we are becoming cautious, we are becoming sensitive with others, and we are growing in wisdom na ang ating sinasabi will cause, because our words will be words of wisdom, it will give us words of understanding to others, it will cause others to bear much fruit as well. That is why maturity is so important na atin pong bigyan ng atensyon sa ating buhay. Na wag nating i-justify na okay na ako na immature, pupunta rin naman sa langit. Okay na ako na immature ako dahil nararanasan ko rin naman ang kabutihan ng Diyos. Kumbaga, wag tayong maging kampante na tayo'y manatiling immature, lalo na sa buhay spiritual natin. So, let us go now why maturity is important. Bakit daw po mahalaga ang maturity? Number 1, let me offer to you
the reasons that I found, only the mature will inherit the kingdom of God on the present days. Bakit bilang mga mamamayan ng kaharian ng langit, mahalaga sa atin na tayo po'y mag-mature? Sabi po sa salita ng Diyos, tayo ay ang ating pagkamamamayan na ay sa langit. At kahit po tayo na dito sa ibabaw ng lupa, ay tayo po ay considered na, or tayo po ay, ang tawag na sa atin, ay mamamayan ng langit na dito sa lupa ang tayo nakatira. Bagaman at ang ating pagkamamamayan ay sa langit, pero dito tayo nakatira. Di ba po ang isang, halimbawa, ang isang American citizen na nagpunta sa bansang Pilipinas, kahit po siya'y nasa bansang Pilipinas, it doesn't cancel his citizenship as an American. Tama po? O kaya tayo mga Pilipino, kapag pumunta ka sa isang foreign land, when you go to, let's say, Japan, hindi ka nagiging automatic na Japan citizen. You bear the citizenship of a Filipino. Same thing din po yon sa atin. Na tayo'y mamamayan ng langit, pero tayo ay nakatira dito sa earth na ito. Na kung saan ay ito po ay kolonya, kumbaga teritoryo na pinagdalahan ng Diyos ng kingdom of God. Dinala ni Jesus dito yung kingdom of God. Narito na yung kingdom of God at hindi natin ito, wala itong territory na nakikita natin. But we are citizens of heaven here on earth now. Our citizenship will not take effect when we die. Our citizenship has taken effect nung tayo ay maipanganak sa kingdom of God. And being citizens of kingdom, therefore, kahit na wala pa tayo sa langit, we are entitled of every benefits that this kingdom of God is offering and giving to its citizens. That is why, kahit tayo na dito pa sa earth, we can experience yung atin pong benefits bilang mamamayan ng kaharian ng langit. So sabi po sa Galatians 4:1, think of it this way. If a father dies and leaves an inheritance for his young children, those children are not much better off than slaves until they grow up, even though they actually own everything their father had. They have to obey their guardians until they reach whatever age their father set. Gusto ko pong focusan yung mga salitang inheritance for his young children. Bata pa. Meaning, it implies, when you say young children, the implication here is immature. Kaya po, sabi dito, they have to obey their guardians until they reach whatever age their father set. So ano pong gusto kong prinsipyo na kunin dito? Yung prinsipyo po ng pagpapamana. Di ba po, nabanggit na rin po yan ni Pastor Wilbert at magi pong ni Pastor Arnel, binabanggit niya po itong madalas sa amin. Walang magulang na magbibigay, kung may ipamamana ang isang magulang, hindi niya pa ito ibibigay sa kanyang anak. Yung halimbawa, yung mga talagang mayayaman, di ba po may last will and testament sila? Mayroong mga batas na hindi pa pwedeng makuha ng bata yung ipapamanang yaman ng kanyang mga magulang once na sila'y mamatay doon sa bata, maliban na yung bata ay ma-attain niya yung legal age na 18. Dahil sa atin, yung edad na 18, yun yung sinasabi nila na mature na. Although, physically mature, pero marami ngayon at the age of 18, mentally, spiritually, emotionally, immature. Physically lang yung nag-mature. Ano po? At yun po yung nakakalungkot. Bakit? Emotional, intellectual, and spiritual maturity can only be attained by intentional na development. Unlike the physical, even if you don't intend it to mature, it will reach its maturity. But those faculties of our being, the emotion, the intellect, and our spiritual faculties, it will not naturally grow maliban po na tayo ay magiging
pagiging intentional dito. That is why, to prepare us sa intellectual nating kalalagayan, we send our kids to school. We even seek na mabigyan sila ng pinakamagaganda at quality na education. Why? To prepare them intellectually. Pero pagdating doon sa emotional, yan, marami. Kahit na matalino sa eskwela, matalino sa academe, pagdating sa handling of emotions, bagsak. Pagdating sa financial intelligence, bagsak. Pagdating sa pag-handle ng relationship, bagsak. So, dati po kasi we are so much focused lang sa ating physical growth, sa ating intellectual growth, na ngayon pala, hindi lang pala yun dapat ang pag-focus sa natin, but we have to invest, we have to be intentional in growing our relationship, handling emotions, and even yung ating intellect, even meron na ngayon na sinatawag na financial intelligence, diba? Lalong higit ang ating spiritual life. So, anong punto ko? My point is, unless a person matures, ang isang magulang, kapag siya'y namatay, hindi niya talaga ibibigay muna dun sa kanyang anak. Nasa last will and testament niya na maliban na mag-mature muna yung anak, hindi niya muna makukuha kung anumang yaman mayroon ng isang magulang. Hindi po ba? And naturally, sa atin, binibigay ang mana pag namatay na yung magulang. Pero yun nga, ang kagandahan at kabutihan ng ating Diyos. Ang Diyos ay hindi natin pwedeng hintayin na siya'y mamatay dahil alam natin na siya'y walang katapusan. Siya'y walang pasimula, siya'y walang katapusan at ang ating Diyos ay hindi mamamatay. Kaya naman, ikinagulugod niya, ikinagagalak niya na ibigay sa atin ang kingdom, na ipamana niya sa atin ang kingdom. At kailan yun mangyayari? Kapag tayo ay naging spiritually mature. All truths are parallel, sabi nga ni WRB. So it is the same thing with the spiritual truths. We can only inherit the kingdom of God here and on earth now. Kasi po, ang thinking natin, pwede nating manahin ang kingdom of God. In the religion, we were taught na pwede nating maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya, ang buhay na worry-free, ang buhay na walang sakit, ang buhay na maalwan, ang buhay na masagana at maunlad. Mararanasan natin yan ay sa hinaharap pa. Yun ang turo sa atin ng religion before. But now, God is opening our understanding that we can experience heaven here on earth. That abundance, overflow, and limitless resources of heaven, spiritual maturity, are our inheritance here on earth. His Spirit is our portion here on earth. His presence is our inheritance here on earth. The kingdom of God can be fully experienced with its riches here on earth. Hindi pag tayo ay nalagutan na ng hininga. Kasi dati, paniwala natin, okay lang na maghirap tayo dito. Sabi nga ni Pastor Wilbert, ay mas malaki ang tendency na tayo magnakaw pag tayo mahirap dito. Financially speaking, mas malaki ang chances na tayo mandaya kapag tayo ay kapos financially dito. Kaya nga po itong kingdom of God na ito, naalala ko sabi ni Pastor Wilbert, this has the ability para po yung quality of life natin ay mapaangat. At kung ang buhay natin ay walang pag-unlad o pag-angat na nangyayari in every area, hindi lamang sa finances. That is one area. But even in connection, even in influence, kapag wala pong pag-unlad na nangyayari, mag-isip tayo kung ang message of the kingdom ba na tinanggap natin ay accurate. Dahil kung naunawaan natin at lumalalim ang ating kaunawaan sa mga pangangaral patungkol sa kingdom of God, kapatid, you can, I can, we can inherit the kingdom of God on these present days. We can experience heaven here on earth. We can experience the life of abundance and overflow na ang resources ng earth are just ease and flow sa ating mga buhay. Kailan yun mangyayari? Tell yourself, when you are
fully developed into maturity. Why? Ikinalulugod ng Ama na ibigay sa atin ang kanyang kaharian. And that will happen when we reach the stage of our full maturity. Kaya po, hindi natin pwedeng pasubalian na i-et sa puwera natin at sabihin natin na pwede naman na okay na akong immature. Di yun nga lang, hindi mo mararanasan yung ipinangangakong buhay ni God dito sa lupa na ganap at kasiya-siya. Yun. So it's up to you. You will decide. Dahil ikaw man, kapatid na nakikinig, tayo man, may mga anak tayo na maliliit, hindi natin ibibigay sa kanila ang anumang yaman na mayroon tayo, ang anumang pundar na mayroon tayo, na wala pa silang kapasidad na ito ay i-manage, na hindi pa mature ang kanilang mga pag-iisip, na hindi pa sila mature sa kanilang pananaw sa buhay. Ganon din si God, lalo na si God. Hindi niya ibibigay sa atin kung hindi pa tayo handa, kung hindi pa tayo mature. So mga kapatid, bakit mahalaga ang maturity? Number 1, only the mature will inherit the kingdom of God on these present days here on earth. Kaya po, anong encouragement ulit ni Apostle Paul in the book of Hebrew? Press on to maturity. Number 2, only the mature will be able to represent Jesus and the Father accurately. 1 John 4:17. And as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Sabi pa ng isang talata sa Matthew 5:48, but you are to be perfect even as your Father in heaven is perfect. John 17:16, they are not of the world even as I am not of it. Yon. Na kahit we are in this world, we are not of this world. Kaya po, mga kapatid, we are being encouraged. Let us represent Jesus and the Father accurately. At kung tayo po'y immature, malamang marami tayong actions, marami tayong responses sa mga situations ng buhay natin na hindi katulad ng response ni Jesus. Yun na lang, simple. Pag may inaalihan ng masamang espiritu, tingin mo kaya kapatid sa panahon ngayon, kung halimbawa sa isang pangyayari, may nakita ka na inaalihan ng masamang espiritu, ano kaya magiging reaction mo? Matatakot ka kaya? Diba si Jesus, paano siya nagre-response nung dalahin niya ang langit dito sa lupa? Ang mga demon-possessed, He is casting out demons. Yung pagka mayroong may sakit, tayo sa religion ang turo sa atin, ipag-pray lahat ng may sakit. May faith ka naman, but the problem is because we are not mature enough to hear the voice of the Spirit. Lahat ng may sakit, pinagpe-pray natin. And at one point of time, may mga gumagaling kasi ino-honor ni Lord. Pero kumbaga, parang nag-aalatsamba. Hindi ka mukha ng, paano ba si Jesus nung nagmi-minister siya dito? Hindi lahat pinagpe-pray niya para gumaling. Diba, yung na-encounter nila Peter, nila John sa temple, sabi nila, silver and gold have I none, but in the name of Jesus walked. Possibly na yung lame na yun, matagal na doon, pero hindi pinagaling ni Jesus. Sa pool of Bethesda, ang pool of Bethesda is maraming may sakit. Pero bakit iisa lang yung pinagaling ni Jesus? Because Jesus is only listening to the Spirit. What the Spirit is saying, He is only doing what His Father sees, what He sees His Father is doing. Kaya hindi lahat pinapagaling niya. Yun lang ang sinabi ni Holy Spirit, na yun lang yung pagalingin, yun lang yung pinapagaling niya. Diba ga? So, Jesus was able to accurately represent the Father, at tayo po ay sinend ni Jesus to accurately represent Him.
Doon na nga lang po sa mga ugali natin. Halimbawa, kumain tayo sa restaurant. Tapos, matagal ang service. Kumusta ang ating mga karakter, kapatid? Tayo ba'y nagrereklamo? O kaya may mali yung waiter. Ano bang response natin? Call the manager agad? Diba, yung bang, halimbawa, kahit na may pera ka, tas nakadamit ka lang ng simple, pero alam mo na may kaya ka sa buhay, tapos hindi ka pinapansin sa isang tindahan. Kumusta ang attitude ng puso natin? Yung mayabang ba? Tayo lamang po nakakakita noon. Pagka po ba tayo ay, halimbawa, may waiter, tapos natapunan ka, how would you react? Pababayaran mo sa waiter, alam mo naman na konti-konti lang ang sweldo noon. Diba? Pag may mali, yung mga tao na bumibili, yung binibila natin, may mali sila sa service nila, how do we react to them? Are we representing Christ and the Father accurately? Are we becoming accurate representatives of God? Sabi po sa salita ng Diyos, we are Christ ambassadors. And therefore, ang ating character or ang ating ugali ay kailangan ay yung Galatians 5:20, yun yung makita sa atin. Are we displaying patience? Are we displaying gentleness? Are we showing kindness? Or we are harsh when somebody ay nagkamali towards sa atin. So mga kapatid, tanging yung mga mature lang ang may kakayahang mag-represent kay Jesus at kay Father God accurately. Ano po? So, napaka-importante po ng maturity sapagkat ito po ay kung nais natin talagang maranasan yung mga pinapangako ng Panginoon sa atin in its fullness. Lalo na po ngayon, year of acceleration. Abay, if we want na mag-accelerate yung manifestation ng kingdom ni God sa buhay natin, ay kailangan po natin talagang dumiin, mag-press on to maturity. At hindi natin i-neglect ang ating mga buhay espiritual bagkos ay tayo maging intentional, mga kapatid, na tayo ay magpalago sa ating kalalagayang espiritual. Hindi ko na po ito matatapos. Hopefully ay akin pong itutuloy sa susunod po na mga pagkakataon na mabibigay po sa akin. Muli po, ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ako po ay nagkaroon ng platform upang makapagbahagi po sa inyo sa hapong ito. Isang pinagpalang hapon po at God bless you all po.